Sa timog ng Kalakhang, Maynila, matatagpuan ang isang lungsod na puno ng kasaysayan, kultura at patuloy na pag-unlad, ang lungsod ng Muntinlupa. Ang Muntinlupa ay dating bahagi ng lalawigan ng Maynila at kalaunan ay napasailalim sa lalawigan ng Rizal. Noong Hunyo 1, 1896, ito ay itinatag bilang isang hiwalay na bayan sa ilalim ng pamahalaang kolonyal ng Espanya. Noong ikapitong araw ng Nobyembre, taong 1975, ang Muntinlupa ay opisyal na naging bahagi ng Kalakhang, Maynila sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 824. At noong unang araw ng Marso, taong 1975, sa bisa ng Republic Act No. 7926, ang Muntinlupa ay ganap na naging isang lungsod. Sa bawat kanto ng lungsod, makikita ang kombinasyon ng oportunidad at hamon. Mga bata sa eskwela, mga pamilya nagsasakripisyo, at mga manggagawang dedikado sa pagtulong sa komunidad. Sa araw-araw na buhay, marami sa atin na may kanya-kanyang pangarap. Pangarap na makapagtapos ng pag-aaral, pangarap na manatiling malusog, pangarap na mabuhay ng may dignidad. Pero paano kung ang kahirapan, kakulangan sa edukasyon, at problema sa kalusugan ay sabay-sabay na humaharang sa daan? Sa kabila ng lahat, nananatili ang pag-asa. Dahil sa bawat taong patuloy na lumalaban, makikita natin ang pagbabago ay posible kung bibigyan ng pagkakataon. Isa itong dokumentaryo na magpapamulat sa ating lahat sa likod ng mga pangarap. Ako nga pala si Jimmy, nakatira dito sa Freewheel PNR site. Yung hamon sa buhay, ang pinakahamon ko lang sa buhay, yung paggising ko sa umaga, kung buhay pa ba ako o patay na ako. Pero yung pamumuhay naman dito, okay naman. Kailangan lang talaga sipag at tiyaga. Pagka tamad ka, yan. Pag tamad ka, walang mangyayari sa buhay mo. Sa ngayon mga anak ko, mga malalaki na eh. Mga kasingidaran yun na rin. Hindi naman nakaka-apekto sa kanila na kung ano yung ginagawa ko. Ang kanila lang, mas masaya sila na nakikita nilang ganito lang ako. Kaysa yung nasa magulong buhay ako. Opo. Kaya lang din ang kaninang unang tanong mo, yun lang din ang pag-asa ko, yung paggising ko sa umaga. Paano kung paggising ko, hindi ko alam kung nasa na ako. Diba? Kasi hindi natin alam kung kailan tayo huhugutin kamatayan. Pangarap ko sa kanila, makapagtapos sila ng pag-aaral. Araw-araw sana sa aming pamilya, sa inyo, sana hindi tayo magkasakit. Yun lang. Ang edukasyon ay pundasyon ng kinabukasan. Ngunit, paano ito naiimpluwensyahan ng kahirapan at limitadong resources? Ako si Ma'am Mary K.M. Conde. Yung una kong school ay Southern Side Montessori School. It's a private school. And then, ito yung second school ko. Full name is Muntinlupa National High School. Almost 17. Pag teacher ka, talagang dapat gawin mo yung part mo na magturo talaga ng maayos para ma-lead mo sa talagang totoong learning yung mga batang tuturuan mo. Kasi kung hindi, kami dito kasi sa government, so sweldo kami kahit hindi kami magturo. Yun yung katotohanan doon. Kahit sa KABSU, ang teacher kahit hindi magturo, sa sweldo yan, maliban kung part-time. So kami ganun. Kaya nasa amin yung kalayaan kung gagawin namin yung part namin na magturo kami or hindi. Para sa akin, lalo na dito sa public school. Kasi sa private, hindi mo ma-encounter yung ganung Meron man mga konti-konti mga estudyante na nag-struggle financially. Pero pagdating dito, talagang marami dito na ang nagiging cause talaga ng absences nila ay yung kawalan ng kakulangan ng pera para makapasok sa school. Kaya para sa akin siguro, kapag kasi nagtuturo ko ng maayos, pupunta yung bata Kahit na siguro sabihin na natin na wala siyang pamasahe. Pero kasi feeling ko may factor ang teacher sa student Kahit na sabihin natin wala siyang pamasahe. Pag may impact yung buhay mo sa kanya, gagawa ng paraan niya. Pagka yung buhay ng isang guro, may impact siya dun sa student. Ginagawa niya yung part niya. And
hindi lang kasi ako academically concerned. Parang kinikilala ko talaga yung bata. Kasi di ba yung mga teacher na wala silang pakialam kung sino yung batang yan. Hindi nga nila alam kung sino yung, yung pangalan eh. Ako kinikilala ko talaga sila. Personally, kinocall ko sila by name. Kaya, ang goal ko every school year, kailangan ma-memorize ko na lahat ng pangalan nila, yung mukha nila, yung nila. Kaya I call them by name. Kaya alam nila na, kilala ko ni ma'am. Kaya kahit walang pamasahe yan, gano'n pa rin. And, siguro minsan na-share ko din kasi galing ako sa mahirap na buhay. Hindi katulad ni Kaina na ngayon, sabi ko nga kay Kaina, mapalad ka kasi okay lang ba na mention ko pangalan niya? Sabi ko mapalad ka kasi yung mga magulang mo merong source of income. Dati kasi talaga, sobrang hirap ng buhay namin. Tapos, sa sobrang hirap ng buhay na yon, talagang trinay ko yung best ko na kasi pag nabuhay ka ng mahirap at namatay ka ng mahirap, kasalanan mo na yun. Kaya lagi ko yung sinasabi sa kanila na kahit na mahirap ang buhay, yung pag-aaral nyo na to makakatulong yan para someday, somehow, yung kahirapan nararanasan nyo ngayon, magkaroon ng ending dahil nakapagtapos kayo ng pag-aaral nyo at makakuha kayo ng magandang trabaho. Kasi ngayon nga ang janitor, college degree na ang hinahanap, di ba? Paano na kaya kung hindi ka nakagraduate? So ano pang future ang meron sa'yo kung hindi ka mag-aaral ng mabuti? Kaya minsan nagpapasok ako ng mga ideas na pwede ko ma-impart para kahit papano yung mga nawawala ng gana na pumasok o kaya talagang parang feeling nila nag-end na yung nila dahil wala silang pamasahe, walang ganito, ma-motivate naman sila pa rin na makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Malaki ang effect ng education sa kinabukasan mo. Sabi ko nga kanina, dati, pwede kang makapag-apply ng trabaho kahit wala kang pinag-aralan. May skill ka lang, okay na. Ngayon, kahit yung skills, nagdadaan siya ng formal education. Yung matuto ka mag-welding, magluto, lahat yun magdadaan ng formal education. Kaya pag hindi nyo yun napagdaanan, mas malaki yung disadvantage na makakuha kayo ng mas magandang oportunidad ng pagtatrabaho. Siyempre, pag wala kayong maayos sa trabaho, magpapamilya kayo someday, tumutulong kayo para makabuo ng isang komunidad o pamilya na magiging sakit sa lipunan. Ngayon, kapag maganda yung kinahinatnan mo dahil sa edukasyon, definitely, makakatulong ka rin para mag-build na magandang community someday. So, yun. Yung future na yun na binibuild natin, malaki yung kinalaman sa education. Sa education ngayon, tulad ko, meron akong pinag-aralan, masasabi ko na may pinag-aralan ako. Nakakatulong yung pinag-aralan ko na yun para turuan ko rin yung mga anak ko na magkaroon ng magandang pag-uugali, matuto sila magpahalaga sa mga bagay, matuto rin magpahalaga sa pag-aaral, matutong magsikap para someday magkaroon din ng magandang oportunidad sa kanilang buhay. And somehow, yung ganong attitude, pwedeng pwede na lang ma-influence yung mga tao sa paligid nila. Kaya, definitely, nakaka-create ka rin ng magandang community. Ayun, siguro isa yun sa mga nasi-share ko sa kanila na galing ako sa sobrang mahirap na pamilya. Actually, sa aming magkakapatid, at parang 3 lang kami nakapagtapos ng college. Out of 9 kami na buhay. So, isa ako dun sa mga magkakapatid na yon na lahat sinikap para makapagtapos ng pag-aaral. Alam niyo ba, lahat ng scholarship na pwede kong applyan, in-applyan ko. Oo, in-applyan ko lahat yon para lang makapag-aral, makapagtuloy-tuloy ng pag-aaral. Kaya hindi talaga dahilan na ay wala po kaming pera, mahirap lang po kami, or kung ano pang mga pwedeng maging rason nila. Ang Philippines ngayon, kung ikukumpara ko yung panahon namin sa ngayon na estado ng economy natin, mas maalwan siya ngayon kaysa dati na talagang wala kaming makain, papasok kami ng school, wala kaming wala talaga. Pamasahe, minsan pupunta ako ng school, papunta lang ang pamasahe ko. Ma'am, nag-1, 2, 3 kayo pabalik? Hindi. Gagawa ko ng paraan sa school noon, gagawa ko ng mga project ng mga kaklase ko, babayaran nila ako, may pamasahe na ako pabalik. Parang ganun. Ganun yung ginagawa ko noon. Tapos lahat ng pwede kong pasukan na scholarship. Nag-ano na rin ako, nagtrabaho din ako pagka-bakasyon, nagtatrabaho ako para lang makapag-aral. So, siguro yung mga ganong and
Iba kasi yung feeling ng isang teacher na kapag graduate na yung bata, babalikan ka nila, o kaya nasa college na sila, ikaw pa rin yung pinupuntahan nila para magpaturo. Parang kumbaga may mga professor naman sila doon na pwede magturo sa kanila, pero pupunta pa rin sila rito para, Ma'am Conde, hindi namin alam to. Ma'am Conde, pwede niyo po ba kami tulungan sa ganito? Nagre-reach out sila kahit sa online, at saka pinupuntahan talaga nila ako dito sa school para magpaturo sila. Siguro yung mga bagay na yon, nangyari yon kasi there's something na para sa akin parang normal lang kasi ginagawa ko yon na as my service sa Panginoon, pero sa kanila nagkaroon ng impact sa buhay ng mga batang yon. Kaya maganda yung naging ano. Alam niyo ito, ako nag-establish nito. Etong research teacher kasi ako. So para magkaroon sila ng research na hub kung saan sila pwedeng mag-research, ginawa ko to para sa kanila. Tapos nakipag-partner ako sa iba't ibang mga institution para mag-provide ng mga material para sa kanila. So yun yung mga simpleng bagay na pwede kong magawa. Pero para sa akin simple lang, yung pala malaki impact nun sa ibang mga bata na ano. Kalusugan ay kayamanan. Pero paano ito nakakaapekto sa buhay ng mga tao kung may limitadong access sa serbisyo? Ako na nandito, ako na nag-assist ng patient para tulungan sila kung ano man ang kanilang concern sa kanilang kalusugan. Nagiging masaya ako kahit toxic sometimes dahil may mga referral and walk-in po tayo. So, super saya na masaya kang nag-assist para sa community. May mga program na iba-iba ang services para pagdating sa kalusugan. So, sa atin ay ang epekto po ng kahirapan sa kalusugan, of course, hindi po nila mapaprovide po ang kanilang pangangailangan tulad ng medicine sa kalusugan. But since kasi na nandito tayo, we have a different program pagdating sa kalusugan na mapaprovide po ng ating city, which is lahat po ng may pangangailangan sa kalusugan na ipaprovide po ng ating city. May mga experiences po tayo na mas masaya kami na natutulungan na sa first place sa ating program pa lang nababase ay marami na tayong natutulungan. Una pa lang pag nandito sila, nawawalan sila ng pag-asa. But sa magkalaunan na help ng ating mga counselors ay nag-change ang kanilang way ng kanilang buhay, ng pananaw nila. Nagiging positive. Instead ng naging negative, nagiging positive na siya dahil sa ating tulong ng ating programa. Ang pinaka-the best para sa community is dapat may cooperation and support para sa program. Para at least kung anong mga program na ibababa ng city, pag sinuporta ng community, magiging okay ang lahat at makakatulong po sa kanila. Ang kwento nila ay nagpapakita ng koneksyon ng tatlong SDGs: edukasyon, kalusugan, at kahirapan. Sa pamamagitan ng edukasyon, nabubuksan ng oportunidad. Sa pamamagitan ng kalusugan, napangangalagaan ang kakayahang lumaban sa buhay. At sa pagtugon sa kahirapan, nabibigyan ng pagkakataon ng bawat Pilipino na maabot ang pangarap. Sa bawat sakripisyo, bawat pangarap, at bawat hakbang ng pagbabago, nananatili ang pag-asa. Dahil sa bawat taong lumalaban, posible ang pagbabago. Ito ang dokumentaryo ng aming grupo at nawa namulat kayo sa realidad na hinaharap ng ating lipunan.